Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipanideport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna para sa iyo at sa iyong pamilya. Laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM. Bakit ako umibig sa'yo? At lagi kang nasa sa isip ko. Minamahal kita. Yan ang aking nadarama. Iniibig kita. Hanggang langit, sinta. Ang iyong mga halik, pangarap ko tuwi na pagkakasalaman kung ibigin ka ay aking gagawin kahit na magdusa. Bakit ako umiibig sa'yo? Gayong di na malaya ang puso ko. Sumusumpa ko hindi magbabago. Iniibig kita, minamahal kita, at aking maghihintay habang nabubuhay. Ikasawi ko man ang iyong pagmamahal, aking matitiis kahit ikamatay. O aking hirap. Pulot na yung boses. Dahil sa ginaw po dito sa studio, pati po yung boses namin nakukulot na. Ayun, bakit ako umiibig sa'yo? Sabi ni Sinon Lagman. Sinon Lagman yan, ha? Wala ko ni Tony. Ayun, mag-aharana naman kaming 5.
Aking Bituin. O ilaw, sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw, sa gabing tahimik, larawan mo nereng, nagbigay pasakit. Ay, buksan ang bintana at ako'y dungawin sa pagkakatulog na luhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. O ilaw, sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw, sa gabing tahimik, larawan mo neneng, nagbigay pasakit. Ay, gising na't magbangon sa pagkagupili, sa pagkakatulog na lubang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. Yan po ang pamagat, aking bituin Hindi yan yung o ilaw. Yan na yun, yan na. Yan ang talagang pamagat daw kay Eddie. Aking bituin. Kumukulot yung boses natin. Ang susunod naman na awit ay si Peping de Leon, Magandang Dalaga. Naku, kay ganda nga nitong dalaga, ang aking puso'y nahalina. At nang minsan kami magkakilala, pinagtapat kong mahal ko siya. Subalit ang sagot nitong dalaga, bata pa raw siya sa pagsinta, at di nararapat na mag-asawa pagkat ayaw ng kanyang ama. Isang araw kami nagkita, siya'y may kasamang matanda na. Sawari ko ay kanyang ama, kaya ako ay nagmalupa. Ngunit ako ay nagtataka, tila galit ang kanyang ama nang aking makilala
mapalagay ang aking pusong nagmamahal. Araw-gabi ay nagdaramdam, sinapit kong kasawian. Ito ay magsisilbing aral sa pagpili ng minamahal. Kung kayo'y iibig kahit hindi maganda, tapat lamang sa pagsinta. Mula noon di mapalagay ang aking pusong nagmamahal. Araw-gabi ay nagdaramdam, sinapit kong kasawian. Ito ay magsisilbing aral sa pagpili ng minamahal. Kung kayo'y iibig kahit hindi maganda, tapat lamang sa pagsinta. Kung kayo'y iibig kahit hindi maganda, tapat lamang sa pagsinta. Yan, si Peping de Leon, magandang dalaga. Parang natatawa si Nick eh. Nako, Nick ah, may atraso ka sa akin. Parang tinatamaan tayo. Okay. Ang susunod naman na awit ay si Verdaya, Silang Nabubuhay sa Daigdig. Sila nabubuhay sa daigdig, may tanging pag-ibig na di nababati. Silang nagtatapat, dakila at lubos, yan ang pag-ibig ng Diyos. Pag-asa'y di dapat na mawala, kahit mabigo sa iyong minanasa. Silang nagtitis, silang namamanglaw, ay may bathalang nagmamahal. Pag-ibig na tapat, dakila at lubos, yan ang pag-ibig ng Diyos. Pag-asa'y di dapat na mawala, kahit mabigo sa iyong minanasa. Silang nagtitis, silang namamanglaw, ay may tanging bathalang tuwin ay nag-aalala.
Yan, si Berdayap. Silang nabubuhay sa daigdig. Sinong kumanta niyan, Ber? Si Rick Manrique. Rick Manrique Jr. Kaya pala matataas ang boses. Po kay Rick Manrique. Ipo-profile natin si Berdayap. No? Sino ba si Berdayap? Pauwi na natin. Tinatabla tayo dito eh. Nako, ewan ko, paano yung description ni Marinela Texon sa'yo? Ganito po yun, no? Nagsimula sila Berdayap sa tawag ng tanghalan, no, Ber? Tawag ng tanghalan. Pero hindi pa kayo dueto ni Ray, Hindi, kuya dueto mo. Dueto na kami. Kuya mo ba si Ray o ikaw matanda? Ako matanda ro. Parang kay tatlo, siya kinukuya ko, kay daloy. Matanda ako pa. Matanda ko pa rin, Eddie. Oo nga. Isang buwan. December yan eh. Oo, ako November. November. Yan naman August, oh. Sinik. Kumedes. Matanda sa amin. Oo nga eh. August. August ako, ikaw November. Pare, December. Hindi, bunto natin yan. Ngayon, paano kang napunta o napalaot sa larangan ng pag-awit, Ber? Nung malit pa kami, nagsimula kami sa choir. Lumaki ka naman. Lumaki naman. Sige. Lumaki ng Baguio. Tapos, choir kayo. Dating choir kami Choir sa kayo. Simbahan. Sa Santo Tomas de Villanueva. Ayun. Sa Pasig. Sa Pasig yun. Talagang taal na taga-Pasig kayo. Hindi, Quezon City kami. Quezon City. Diyan kami sa Galas, Quezon City. Pero si Ber, lahing lahing Cebuano ka din, di ba? Hindi. Father ko, Cebu. Oh, Cebuano, tatay niyan eh. Pangasinan ng nanay ni Nanay Ang ko nanay pala. naman niya, Magkakalayo. Nakita-kita. ang nanay ni Ber, Pangasinense. Di ba? Tama, no? Oo. Ako Okay, Quezon City. nakulay lang. Tapos nakita-kita. Yun nga, itong tatlo na to, pwede si Nicorong tsaka ako. Kumakanta to doon sa Harana ng Puso. Oo. Nila Michael Corosa. Sonia Rocco. Si Sonia Rocco, kasama doon si Ray Lucero, Carmen Camacho. Ayan. Yan, kung gusto Si nyo Emma. i-guest natin si Ate Carmen dito, Pwede. sabihan nyo lang kami. Oo. Tapos nung Kailan namatay... pag-guest natin sila, kailangan lagi may elevator. Lagi mo na. Yari elevator. Pero kasi nag-commit na si Ate Lucing Pabra, kasama ni Flor Santos Sila, sa Marso 1. Sila. May susunod pa eh. February 22 pa eh. Di ba? Sana matatapat na ako. Parumi itong kudyo. Oo. Ngayon, sa tagal ng... Kasi, sabi mo, tawag ng tanghalan. Din. Si naging host noon, si Rod Navarro. Nung kami sumali sa tawag, si Rod Navarro. Rod Navarro na. Tapos ang co-host niya, mga artista. Mga artista na every segment. Kasi namatay na yung dalawa noon, no? Si Lupita, Lupito at Pachi. Si Lupito, si Yun Pachi. sila original ang tawag. Yan ang original. Hanggang sa, yun na nga, pumalaot sila sa daigdig ng musika, napapunta sila sa recording. Naging recording artist din kayo, di ba? Then after nung mag-champion kami sa tawag, kinuha kami ng Bilyar Records. Tapos napapunta na kayo kung saan-saan. Kaya nung sino naman kumuha sa inyo sa Mabuhay Singers? Aspar Eddie, kumpare ko. Siya may dala sa amin doon. Yun, nagdala-dalahan na sila. Kasi nga, siyempre, unti-unti nalalagas, di ba? Wala na si, si Cecil Santos. Wala si Cecil. Sinong papalit kay Cecil Santos? Yun nga, wala pa. Wala pa eh. Maghanap pa. Naghahanap pa. Anong ginawa mo nung Anong ginawa mo nung kumanta ka sa tawag ng tanganan? Kasi ako, pasado ako nung sa... Tawag? Sa audition. Audition. Pasado ka. Kaya lang nung gumanon yung baba ko, hindi na ako nakakanta. Nanginig ako dun sa maraming tao. Tawag doon, butterflies. Nervous. Sa audition ako. Nervous ba? Sa mga artista, hindi naman nawawala yung kaba. Natural yun. Natural lang talaga yan. Contest, Ngayon, meron kaming napag-aralan na technique para sagupain yung kaba. Tuturo ko dito sa ere. Isang technique, yung ABC.
Baliktarin mo. Di ba? A, B, C, D, F, G. Baliktarin mo. Magsimula ka sa X, Y, Z. Z, Y, X, W, V. Ganon. Mahirap yan. Mahirap. Kasi, at noon, dahil doon, nawawala na yung kaba. Nawawala na yung kaba. O mag-isip ka ng isang mahirap na salita na ulit-ulitin mo habang kakanta ka na. Ayan na yung microphone. Ayan na eh. Ay, paano yun kung kumukulo na yung tiyan mo? Diba? Ako kaya, nung unang-unang salang ko noon kay, Pare Koy. Ang bida doon si Dingdong Dantes. Andito yung boses ko. Kulot. Ayaw lumabas. Kinat nung direktor. Pagkat nung direktor, inimasimas ako ni Dingdong Dantes. Sabi niya, Daddy, ano ba nangyari? Tapos, nag-rolyo kami. Rolyo ng hanggang sa ginamit ko yung technique ko, hindi yung may bilang naman. May binibilang na bawat 20 hayop, ganon. Hanggang sa nawala yung kaba ko. Yun. Pero yung kaba, hindi yun hindi yun unusual. Hindi yun unusual. Nangyayari yan kahit kaninong performer. Ikaw, Ber, meron ka ng ganung experience? Pagka lalabas sa contest, nandiyan ang kaba mo. Oo nga, may kaba eh. May kaba talaga. Hindi pwedeng mawala yung kaba eh. Lalo pagka nakita mo audience, ang daming tao. Oo. Kakaba ka na. Tsaka, ang sabi naman ng director namin dun sa workshop, kung kinakabahan ka na at umiikot na yung mata mo, yung uluhan lang nila ang tingnan mo, huwag mong tingnan sa mukha. Pag tingnan mo sa mukha, lalo kang kakabahan. Diretso yung tingnan. Oo, may mga workshop tungkol doon tsaka yung linya, paano hindi mo makakalimut. Kung dami-dami namin linya, kuya. Bibigyan ka padadala ka, memoryahin mo. Ang dami nun. May sequential pa siya dahil hindi lang naman ikaw ang bida dun eh. May iba pang nandun pa. Na kailangan, yung sagot niya, yung nasagot mo. Mahirap mag-artista. Mahirap. Kaya sinig, hindi nag-artista yan. Kaya mo si Edu Montano eh. Si Edu Montano magaling din Pero sana, direct, Coco Martin, kunin nyo pa ako uli. Hindi pa ako nakalabas uli sa Batang Quiapo. Napanood kita sa probinsyano probinsyano dati nandun ako. Napanood ko yun. Masarap mag-artistang mahirap kasi una, mag-iipon ka ng wardrobe. Minsan yung wardrobe, hindi pumasa sa wardrobe director. Maghahanap ka ngayon ng wardrobe mo. Ganun yun eh. Pero pinakamasarap na parte ng pag-aartista, yung mag-endorse ka. Isipin mo, ang sarap ng pera. Bigla kang i-issue ka ng check na gano'n, no? Di ba? Tapos, ayan, ang gagawin mo lang, ngingiti ka lang, nakaganon ka. Uy, gumanap ako dun sa yung ABS-CBN Black Box. ABS-CBN Black Box. Ako yung pinakahuli doon, kaya lang nakikita yung ko dito, yung kalbo. Buhay pa nun si Direk Chris, yung director namin. Namatay na siya. Siya, 3 yung director ko. Meron sa 2 baba, yung kasama si Direk Chris yung babae, tsaka 2 assistant director na nasa taas yung isa. Tinutulak ako, hinahatak ako. Ang sasabihin ko lang naman, hi! Yun lang naman. 20 mil. Yun. Diba? Ganun lang. Ganun lang. Meron ka sa commercial. Nakita ko sa commercial. Ano yun? Anong commercial? Yung sa Mikwa yun. Sa Quezon? Nakita ko sa butike eh. Yung Watsons. Watsons. Ay, malaki kita ko doon. Malaki kasi bida. Ako yung sumunod. Ng litrato ni... Sabi ko si Miss. Ako sumunod doon sa lead role eh. Sabi ko sa Miss ko, story si Vic. At kilala mo yan. Ukod na. Nakakasama namin si... Masarap mag-artista sa totoo lang. Lalo na kung maganda yung kita mo. Pero yung napuyat ka na, ay nako, wag ka na magpuyat. Kaya pag meron tayong commercial na involve ang mga... Di ba natakbuhan tayong 3? Oo, sasama tayo. Sasama po. Umiinom tayong 3. Alam mo, may harana, no? Oo. May harana. Kaya nga.
Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. Ngayon, nung nagkaroon nga po ng reclamation, siyempre po, nagulat kami. Sa aming pong obserbasyon, parang gumanda po ang sistema ngayon ng namin dahil nawala po yung burak eh. Yung mga isda po hindi pumapasok dito, napasok po ngayon. Yung dating hindi po namin nahuhuling isda, nahuhuli namin ngayon. Ang hindi alam ng marami, kakaunti ang biyayang nakukuha ng mga mangingisda sa Manila Bay dahil sa burak. Kaya ang mga mangingisdang tulad ni Mang Boy, siniguro ng Philippine Reclamation Authority na makikinabang sa proyektong ito. We are giving them number one, livelihood projects sa kanilang pamilya, to make bangka, nets, to help them. We are providing housing projects for these fishermen. We are providing them bangkas and we are giving scholarship for their children. Para sa ating Pangulong Marcos, numero 1 sa dapat na pinagtutuunan ang pagbibigay suporta sa ating mga kababayang nangangailangan. Bukod sa paglikha ng trabaho, pinalalakas din natin ang kakayahan ng ating mga mamamayan, lalo na sa panahon ng kanilang kagipitan. Our adaptive and responsive social protection programs assist our countrymen in times of dire need, reaching those in geographically isolated and disadvantaged areas. Ang PRA, katulong ang Pasay LGU, Pasay Harbor City Corporation at SM Prime Holdings Incorporated, binigyan ng alternatibong hanap buhay ang mga mangingisda bilang coastal cleaner at mangrove caretaker. Ang ganda po dito po sa reclamation, nagpapasalamat kami sa PRA sa suporta nila rito sa proyektong ito. At okay naman po yung ginawa nilang approval. So, napakalaking tulong po sa aming mga mangingisda po yun. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Kundi dahil sa PRA, wala po yung bigas para sa aming proyekto na Trust to Rise. Basura kapalit ng bigas. Ito ang naisip na paraan ng Amaya Elementary School na ilapit sa ating Pangulong Marcos, katuwang ang Philippine Reclamation Authority. Para kay Zara Floralde, ito ang tutugon sa pang-araw-araw na ihahain nila sa hapagkainan. Pero po may kahit pa paano po, ganito ang buhay namin, meron po kaming napapag-anuhan sa pang-araw-araw na ano po namin. Gaya po ng ganito, mga kinukuha po namin para po makaipon kami ng tama po sa pampalit sa kung ilang pieces po ang kapalit ng 1 kilo. 80 pieces po sa 1 kilo. Mula sa pinagbentahan ng basura, magagamit ito ng paaralan para sa kanilang science garden, science room at laboratory. Ang PRA po ay tunay naming katuwang sa napakarami na naming sitwasyon at pagkakataon dito sa Amaya Elementary School. At hindi nga lang po dito, kahit po sa mga karatig paaralan ay katuwang. Kagaya na lamang po dito ay nagkaroon po kami ng isang proyekto kung saan sila po yung talagang partner namin para maisakatuparan ito at maging progresibo para sa benefits po ng mga kabataan natin. We will endure. Let our Filipino spirit ever remain undimmed. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Pilipinas laging handa sa pagsaklolo kung usaping kalusugan ang pag-uusapan. Noong ika-3 ng Marso ng nakaraang taon, 30 miyembro ng Philippine Emergency Medical Assistance Team ang ipinadala sa Turkey. Nasa mahigit 1,000 biktima ng 7.8 magnitude na lindol ang kanilang natulungan. Idagdag pa rito ang donasyon ng ating bansa na nasa 1.5 milyong halaga ng medical supply at gamot. Patunay na handa tayong sumaklolo dahil bawat buhay mahalaga. Our system of education must be strategically calibrated to make sure that our youth are not only taught to become literate, but it has also consciously developed them into problem solvers and into critical thinkers, hungry for success, ready for the future. Walang makahahadlang sa edukasyon. Ito ang pangako ni Pangulong Marcos sa mga kabataang Caviteño sa NAIC. Kaya nang ilapit ni Sir Romel ang proyektong hydroponics kontra malnutrisyon sa mga mag-aaral, hindi nagdalawang isip ang Philippine Reclamation Authority na tugunan ang kanilang pangangailangan. Ito kasing lugar natin dito sa Labac at coastal areas walang mapagtaniman. So dito sa aming project hydroponics hindi naman kailangan ng lupa. Kailangan lang natin ay konting space tsaka konting sun
sunlight, magkakaroon na tayo ng mga products like lettuce. Halos lahat ay pinrovide po sa atin ng PRA. So sa PRA, maraming salamat po sa inyo at napakarami na po na nagiging beneficiary po nito. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Our National Learning Recovery Program must proceed without the slightest disruption, especially in basic education. Basta kinabukasan ng kabataan, dapat tugunan. Ito ang isa sa binigyang diin ni Pangulong Marcos sa ilalim ng kanyang pamahalaan. At ito rin ang ginagawa ng Philippine Reclamation Authority katuwang ang Department of Education sa Lino Bocalan Elementary School sa Naik, Cavite. Ang hiling na handwashing area ng paaralan, agad nilang inaksyonan. Aside from that, yung mga monoblock chairs, sports equipment, lahat ng mga request namin, madali nilang i-grant kung ano man yung aming request. Hindi rin pinalalagpas ng mga ahensya ng gobyerno ang regular na pagbibigay ng school supplies sa mga mag-aaral. Ako po ay isa sa mga estudyanteng nakatanggap ng school supplies galing sa PRA. Ako po ay nagpapasalamat dahil meron na po ako nagagamit ngayon sa pag-aaral ko. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa Philippine Reclamation Authority sa pagbibigay nila sa amin ng opportunity bilang isa sa beneficiaryo po. Ang laki ng impact ng request namin. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ilalim ng Medical Scholarship Return Service Program, sagot ng CHED ang matrikula ng medical students hanggang sa maging ganap na doktorito. Currently po ay third year po ako, third year medicine student po. We view a patient in the lens of a community. Kumbaga, kapag may nagkasakit na isang pasyente na ganyan, aalamin mo gaano karami ang may sakit na ganitong sa isang komunidad. And you try to think of what are the possible po na interventions na pwede mong maibigay for that community. Why is this important? Medicine is very expensive. And government now has to assist in the production of world-class doctors by giving scholarships to the students. And the scholars are required to give return service when they graduate. Hatid ng CHED para sa mga doktor para sa bayan. Walang hanggang pasalamat ng taong bayan. Libreng access sa National Museum sa Cebu naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Museums are considered valuable cultural assets to a nation as they build a sense of community, document history, inspire creativity, promote tourism, and unite people through a shared heritage. Ilang lokal at banyagang turista lubos ang pasasalamat sa pagbubukas ng National Museum sa Cebu. Maganda, tsaka yung mga bata nag-i-enjoy talaga dito sa loob ng museum kasi madaming makikita. Marami silang matututunan dito sa loob ng museum. We don't have that long to do this sort of cultural exploration, so we were drawn to coming to the National Museum of Philippines because we felt that it quite nicely condenses the history of Philippines for us. Tuklasin ang mayamang kasaysayan ng bansa sa 5 galleries ng National Museum Cebu. Tara na sa NMT Cebu, bisita na kamo. We are open from Tuesdays to Sundays, 9 a.m. to 5 p.m. Dali na! Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM. Kailanman giliw ay huwag mong lilimutin na ang sumpa ko'y hindi na magmamaliw. Huwag akalaing baka ako ay magtaksil, pagkat sa buhay ikaw lang ang tanging aliw. Kailanman hirang ay huwag mong hulaan na ang pagsuyo ko ay magsalawahan. Pagya'y nangyari, ako ang siyang malulumbay, pagkat sa puso'y ikaw lang ang mahal. Panaligan mo ako, maniwala ka sinta, na sa gabi at araw ay ikaw ang pag-asa. Maniwala
sinta, panaligan mo ako hanggang sa pumanaw, ikaw rin ang giliw ko. Panaligan mo ako, maniwala ka sinta, na sa gabi at araw ay ikaw ang pag-asa. Maniwala ka sinta, panaligan mo ako hanggang sa pumanaw, ikaw rin ang giliw ko. Maniwala ka sana ni Eddie Suarez. Tuloy natin yung kwentuhan natin kanina, yung mga artista. Nako, yung iniisip mong mabait na artista, wag ka nang umasa. Ang daming supladita na artista. Mabuti-buti pa yung mga bata na matatanda na, like halimbawa si Luz Valdez. Nako, napakabait na makasama. Si Nova Villa, yan, sila Edwin Manzano, na mababait siya mga yan. Si Joel Torre, mabait din. Ngayon, mabalik tayo dun sa sinasabi na kinakabahan ka, isushoot ka na 5, 4, 3, 2, 1, ayan na yung director mo. Huwag kang huwag kang ma-intimidate na sa director. Kasi yung director, nagbibigay lang naman ng instruction yan eh. Pero, naranasan ko noon na wala yung script, hindi ako binigyan ng script, ng tawag dito, PA. Nag-shoot na kami, wala akong script, paano ako maglilinya? Lumatakbo na yung linya, tumatakbo na. Abuti ka mo, kahit pa paano na nabasa ko yung nakalagay sa linya, nag-adlib ako. Sariling dialogue. Nag-adlib ako. Lumusot naman. Hindi nag-adlib yung director. Kasi pag ganon, may mga director na masiselan, na gusto nila, stick ka sa script. Nabasahin. Stick ka sa script. Lalo na kung live performance, yung stage, hindi ka pwedeng hindi mag-adlib. Made-dead air ka eh. Made-dead air ka. Parang ngayon, nasa radyo tayo, nandito tayo sa live streaming sa Facebook. Hindi pwedeng nalimutan mo. Walang ganun. Hindi pwedeng, sorry ho, wala na po akong alam. Kaya mag-isip ka sa dialogue. Oo, mag-a-adlib ka. Mag-a-adlib ka kasi pag hindi ka nakalusot, yari ka. Baka hindi ka paswelduhin. Pasay-sakto diba, kuya? sa Oo. Eto, si Nick, kakanta ni Nick, Pagsamo. Pag-ibig ko'y iyong-iyo hanggang libingan. Itatangi kita
samo ko ay pairugan, pagkat tanging mahal kita. Yun, pagsamo ni Nick Corong. Nick, pati mo na yung mga kababayan mo ulit. Babatiin ko ulit yung mga pamangking ko, yung pamangking kong teacher sa Pambuhan. Pambuhan sa binabati ko yung pamangkin yung Lodi. Si Lodi, si Lia, yung mga auntie mo dyan, kumusta na sa inyong lahat. mga apo ng mga pamangkin ko, mga apo ko na rin. Ganon din sa barangay Bagong Pag-asa. Yung mga dito, no? Mga kamag-anak mo dyan, ay mga nakapwesto. Oo, yung mga nakapwesto dyan. Yung chairman, si Ikaw, Ber, Kapitana si Kapitana, binati ko na kanina. Binato. Ikaw, Ber, sino babatiin mo? Yung mga tagapakinig natin dyan sa Santolan, marami na kayo sa ating programa. Babalik ka dito sa programa ng kung di man at iba pa. Babalik ka? Pwede. Basta gusto mamaya mo. Basta gusto mo. Tapos sa programa. Then, mahaba pa yung pagsasamahan natin Sinasip pa rin. Mga anak mo nakikinig ngayon doon. Si Piping. Malayo ka rin nakatira ka, no? Taytay ako eh. Taytay pa si Piping. Ganun eh. Magkaiwalay kami niya. Hindi, pero... dadaanan mo siya. Nadadaanan niya ako. Pag hindi naman Taytay malapit. Kaya lang, pag matraffic, naabot na yung isang oras. Pag talaga walang traffic, yung Taytay, mula rito, medyo ora lang. Medyo ora. Well, sa traffic ngayon. Talaga. Sabado. Ngayon, Sabado. No? Sige, ako na, kuya. Awitin ko yung Kay Lungkot nitong hating gabi. Kay lungkot nitong hating gabi, wala man lang kahit isang bituin, nawala rin ang buwan. Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim, giliw. Kahit na walang tanglaw sinta, ang palad ko sa gitna ng dilim, manungaw ka't ang buhay ko kusang magniningning. Nagsusumamo ang puso ko para luman, nakikiusap sa iyong pagmamahal. Hindi mo man pinapansin ang panambitan, pag-ibig ko'y ikaw pa rin kailan paman. Maawa ka na, sinta, sa pusong walang aliw. Pangarap ko ay ikaw sa paggiliw. Kahit na walang tanglaw sinta, ang palad ko sa gitna ng dilim, manungaw ka ang buhay ko kusang magniningning.
Pabilis ba, kuya? Mabilis Na-extra na naman si Ningning, ano? Magaling mabal si pare. Yung bang girlfriend mo pangalan Ningning? Kasi natatawa ka eh. Pag nabanggit ko yung Ningning, yung mata ninig, gawa ganun eh. Oo. Okay, huli nating awitin, Babalik Ka Rin.